So ito yung isang sinasabi ko na ano na possibility talagang nagkaroon siya ng anxiety. Okay, another angle. And then sabi nga ni sino ba nagsabi doon na I think si ano yun eh. Takot kasi siyang makulong. Jesus si Francis. Sabi niya a high-level DDS Tweety Bird says Cabral was not pressured by Marcos forces to be a witness. O, di ba? Tama ako. Yung sinasabi ko nung nakaraan. O, kasi kanina ko lang ito nakita eh. Wala kasi akong naaalala na ino-offeran si Cabral na maging state witness. At manapay, ang isinusulong na maging state witness etong si Diskaya, itong mag-asawa. And then may nabasa rin akong isang post na na inalok maging state witness si Cabral pero hindi naman ito naituloy kasi hinarang ng Duterte forces. Sino ho ba yung Duterte forces na harang dyan? Diba? Hindi ko nabibigyan ng pangalan. Hulaan nyo na lang. Yun siguro yung merong gustong ipasok. Diba? Para yun ang maging state witness. Now, sabi rito, again, a high-level DDS Tweety Bird says Cabral was not pressured by Marcos forces to be a witness, but in fact, she was depressed na ayaw siyang gawing state witness. Bakit ayaw siyang gawing state witness? Diba? Kasi kung etong sina yung taga Bulacan, diba? Yung mga taga Bulacan, kung sila yung kukunin, gagawing mga witness, very specific lang po yung alam nila. Doon lang yun sa Bulacan District. Doon lang yun sa nasasakupan nila. Eto hong si Cabral, nationwide po yung scope ng kalokohan na naimbento niya. Uy, magandang araw. Magandang araw. Good morning, Brad. Yan, Alibugha. Shoutout sa iyo, Brad. Yan, isang magaling rin ho na pro-BBM political commentator, Alibugha, is in the house. Yan, please support. Okay? Yan, Alibugha. Now, going back, sabi rito, yung nga na-depress siya dahil ayaw siyang kunin na maging state witness. And then, lalo pa raw naka-trigger sa kanya para magpakamatay na. Sabi ni Francis, yung press conference ni Secretary Dizon. And then ganito rin sinasabi ni Leandro Leviste. She wanted to be a state witness and she was not being offered to be a state witness. Diba? Dapat kasi iniingatan yung mga ganito. Kasi maraming nalalaman eh. 'Di ba? Maraming pwedeng makuha sa kanila ang gobyerno natin na makakatulong para malutas itong problema na to, itong korupsyon na to. Para malaman kung sino-sino yung mga dapat papanagutin, 'di ba, ng mga nagnakaw ng pera ng bayan. Hindi yung sapat ng nalaman natin taga DPWH, 'di ba, na merong mga nagsoli na ng pera, nag-restitution, hindi yun eh. Kailangan merong accountability na totoo, hindi yung just for the show. Diba? And take note, si Cabral po, tinangka na rin niyang magpakamatay. Ayun nga po dito, tumalon siya sa hagdanan nila, so sa kanilang bahay, kaya lang, wala hong nangyari sa kanya, hindi man lang siya napilay. Diba? So hindi ho totoo na meron siyang takot sa matataas na lugar. Okay? Ito pa. Naalala ko yung post ni Crisette Laureta Chu. Sabi niya doon, wala nang tokha ngayon. Pero basta-basta na lang nahuhulog. Now, sa post ni Francis pa rin, ito na yung pag-apat na pala, etong si Cabral. So, noong September, yung isang engineer sa Ilocos Norte ay na-ambush.
Tapos nung November, just this year, yung DPWH back chair na taga Sorsogon, nagbigti. Bakit? Sabi, marami ring nalalaman yan. Nagbigti o pinagbigti o binigti. 'Di ba? Tapos yung isa rin pong engineer ng Region 5 Planning Office, namatay din. Tapos alam ko yung Region 5 na yan, yung sa mga ng parting Mindoro yan. 'Di ba? May malaking roon, expose. Tapos taga-planning office pa. Nako, parang ganyan ang opisina ni Cabral eh. And then, ngayon naman daw, si Cabral naman, head ng National Planning Office. So sa planning, dalawa na yung natitegi. Ito yung press conference ni Dizon. And obviously, kung totoo nga na ito yung naka-trigger sa kanya to commit, di ba? Andito kasi yung pangalan niya eh. At sino ba naman ho ang hindi talaga mai-stress kapag ikaw ay makukulong at possible na makulong ng habang buhay? Oh. 'Di ba? Nandiyan ang pangalan niya. Tapos yung mga mas big time pa yung pangalan sa kanya, wala sa listahan sa pinakakasuhan. So kahit papaano, sabihin natin, parang hindi rin talaga nakatulong itong press conference na to. And again, instead na mag-press conference palagi ng mga ganito, di ba bakit hindi na lamang sana pinabayaan sa presidente yung pag-aanunsyo? Hindi yung maya-maya na lang may press code yung mga cabinet secretaries. Tapos nane-neglect naman pala nila, di ba, na tingnan yung mga possible na mga maging state witnesses ng pamahalaan natin. Yung mga maraming nalalaman. Diba? Sayang. Kaya sabi ko nga dapat sana inalagaan ito. No? I mean, sinecure agad ng Department of Justice na offeran ng WPP. Bigyan ng proteksyon kahit na tumanggi. Parang Alagoteza, hindi ko na kailangan na hiningi niya nasa script, humingi ako ng proteksyon ng Senado. Kalauna nung wala ng script, hindi niya kailangan. Di ba? So dapat kahit hindi kailangan, babantayan yung lugar, yung tirahan niya, yung kilos niya, di ba? That's true, di ba? Huwag kasing gagawa ng kalokohan para sa bandang huli, magpakamatay, huwag kasi maging gahaman. Correct po yan, I agree. Dapat nga, sabi nga ni Larry Gadon, dapat ilipat na yan si Madriaga. Di ba? Ilagay siya sa isang secure na lugar. Well, to be honest with you, hindi ko na ba masabi na nagmamagaling si Vince Dizon because I can say na masyado rin siyang napipressure sa mga nangyayaring ito at masyadong there's too much expectation from him, diba? So kinakailangan niyang i-update ang taong bayan. And apparently, diba, hindi nakatulong. Bagkus may nalagas na isa sa mga potential na very, very vital state witness. Sayang, di ba?